Mga kababayan, ito nga may mga lumalabas ngayon. Hindi ko alam kung itong mga lumalabas na insertion patungkol kay Senator Risa Hontiveros, na insertion daw sa kanyang opisina or mula mismo sa kanya, at may mga nakalagay dito na may mga barangay hall, may mga kalsada, may mga schools no, sa insertion. So, mga kababayan, hindi kasi kinaklarify ni Katunying doon kung yung insertion ba na ito ay amendments ba or yung tawag dito ginagawa sa BICAM or yung pinag-usapan ng lahat. Kasi minsan mga kababayan, si Katunying napapalpak din, di ba? Hindi naman lahat ng nilalabas niya diyan ay hindi palpak, no? Minsan yung iba napapalpak. So ngayon ang ating pag-uusapan ay patungkol dito. Kasi actually mga kababayan, naaamoy kasi nila na itong si Senator Risa Hontiveros ay tatakbo ng presidente sa 2028. So, syempre, itong mga grupo ng mga didilis, kasi pag si Sara ang magsalita, wala namang masyadong naniniwala. Oo, kapag grupo naman ng mga DDS ang magsasalita, mas walang naniniwala kasi nga mga fake news. So ngayon, nakahanap sila ng panibago nilang tagapagsalita. Ito nga si Katunying. Oo. So, may tanong ko lang, ito bang nilabas ni Katunying ay saan ito galing? Na? Sa amendments ba ito or sa GAA? Kasi dalawa kasi yan mga kababayan. Ma'am Brenda Barton, hello po, good evening. Dalawa kasi yan mga kababayan, yung ating pag-uusapan patungkol sa insertion. Ang insertion kasi sa budget, meron kasing pinag-usapan ng pangkalahatan at merong pinag-usapan ng iilan lang. Pinag-usapan ng iilan lang. Ayan, Didi Gardens of America, may love shoutout po sa iyo dyan, ma'am. And kay George Ganadillo, ayan, Batang Pasaway. And kay Pao Rosimo, ayan. And kay Open Minded Vlogs, ayan, may love shoutout. Arlene Orleans, and kay Shena. Ayan, so ito po yung ating pag-uusapan ngayon. Kasi mga kababayan, napanood nyo naman siguro yung live ni Katunying. Actually, 1 hour po ito na 1 hour and 3 minutes or magpo 4 minutes. So dito nga, binulgar niya na si Senator Risa Hontiveros daw ay may insertion daw ito at may resibo daw. Actually mga kababayan, magkaiba kasi yung resibo sa nakubra na pera at magkaiba yung resibo na sinasabi ni Katunying na may nakalagay talaga. Kasi minsan kasi mga kababayan, ako syempre I was born in Risa, surrounded with politician. So kahit sa barangay may mga ganyan Halimbawa ikaw barangay chairman ka, di ba? Halimbawa ikaw SK chairman ka. Di ba kung meron kang gustong proyekto, di ba ipopropose mo yan? So bago ka mag-propose ng project, malamang sa malamang susulat ka sa papel, di ba? Oo. Susulat ka sa papel, isusulat mo kung anong project, magkanong halaga, kaano kalaki, ilang square meter, ilang square foot, tapos magkano ang gasto sa engineer, magkano ang gastos sa simento, sa mga bakal, at yung buong gastos. So ang tawag doon is proposal. So malamang sa proposal pa lang ng project na gagawin mo, ipasa mo yan sa barangay chairman at si chairman naman ipasa sa city hall. So doon mo yun malalaman mga kababayan. So naitanong ko lang, ito bang nilabas ni Katunying na papel ay ito ba ay nakubra na? Ito ba ay nakuha na ang pondo or ito ay proposed paper pa lang? Kasi mahirap Mahirap kasi maghusga mga kababayan ng hindi buo full details, hindi buo yung detalye. Basta may ma-content lang. Ako, alam ko vlogger ako Siyempre, kapag may issue sa politics, pag-uusapan natin, content yan kita yan views yan di ba? Insight yan So ngayon, kahit mag-vlog ka dyan, as long as meron kang followers, kahit uutot ka nga lang, panunuorin ka di ba? So hindi po lahat ng nakikita natin, mga kababayan, ay totoo. Kasi nga, kung sakali man na may insertion si Senator Risa Hontiveros at nasali nga kasi may mga flood control pa nga nalagay. So kung sakali man na sangkot siya, imbestigahan. Yeah? Open naman ang ating bansa pagdating sa investigation. So kung big deal
itong insertion ni Senator Risa Hontiveros, ipasa ninyo sa ICI, yung binuo ni PBBM na investigation, no? Yung ICI, yung inalisan ni Magalong. So ipasa nyo doon para maimbestigahan itong si Senator Risa. Kasi mahirap kasi mga kababayan na husgahan natin agad yung tao. 'Di ba? Oh, sabi ni Sir Pao Rosimo, sa dami ng senators, bakit si Risa lang ang nilabasan? Yun nga ang problema eh. Kasi actually Sir Pao Rosimo, ang nilabas kasi ni Senator Ping Lacson, halos majority ng mga senador ay may insertion na nagkakahalaga ng 100 billion. Hindi po million ha, billion. So 100 billion po, halos 100 billion. So ang bawat senador daw doon, ang insertion nila is 5 to 9 billion per senator. So sabihin natin 12 sila o 23 pala. So depende doon ha kung magkano, basta almost 100 billion. Bakit si Risa Hontiveros lang? Kasi ito ang malaking tanong ngayon eh. Bakit? Si Risa lang ba ang senador? Porkit ba't si Risa Hontiveros maraming nabulgar? May naipakulong na isang manyak na pastor? Merong napakulong na walang alam sa pangyayari sa Pogo kasi nasa farm lang lumaki? Merong isang spokesperson noon na tumanggap ng pera sa Pogo at tumakbo sa Netherlands ngayon? Porkit ba't gano'n nahanapan nila ng butas? 'Di ba? Ang tanong ngayon, tanong ko lang mga kababayan, kanino ni Katunying nakuha itong listahan? Hindi ba kay Bulldog? Kasi sila lang naman magkakapatiran, 'di ba? Actually mga kababayan, dito sa Senado, wala na tayong aasahan sa Senado. Dapat nga i-abolish na 'yan eh. Alam niyo kung bakit? Nag-iimbestiga kayo sa flood control. Tapos malaman-laman ng taong bayan na yun palang nag-iimbestiga sangkot rin. So, saan tayo hahanap ng hustisya? Paano mababalik yung ating mga tax na binayad kung mismong yung mga nag-iimbestiga ay sangkot rin? Katulad kay Chis Escudero. Kasali sa nag-iimbestiga pero nakatanggap siya. 'Di ba? Yan ang mahirap. Sino pa? Nancy Binay. Isang senador pero tumanggap rin. Bong Revilla. Sino pa? Joel Villanueva. Jinggoy Estrada. So anong aasahan natin? 'Di ba? Sa Congress naman ganun rin. Yung mga nag-iimbestiga patungkol sa korupsyon pero yung mga bahay nila bilyones ang halaga. Sandamakmak na sports car, sandamakmak na luxury cars. So saan tayo maniniwala? Sa Kongreso, sa Senado o sa sarili natin? Kung pwede nga lang hindi magbayad ng tax eh. Kasi tayong taong bayan ang lugi. Bakit? Pag hindi tayo nagbayad ng tax, makukulong tayo, kakasuhan tayo. Pero, kapag nagbayad ka ng tax, nanakawan ka ng politiko, hindi sila nakukulong. Kasi nagtatanggulan sila, nagtutulungan sila bawat isa. Tayo ang lugi eh. Hindi ka magbayad ng tax, pero lahat ng ginagastos mo araw-araw, may tax. Sinong lugi, di ba tayo? So, mahirap mga kababayan na basta ang napansin ko ngayon sa politics, kanya-kanyang siraan. 'Di ba? Kanya-kanyang siraan. Kanya-kanyang palakasan, kanya-kanyang galingan. Tapos kapag iniimbestigahan mo, minsan napapalpak naman. Kaya mahirap. At totoo lang, mahirap. Kaya ito po mga kababayan, yung ating pag-uusapan ngayon. Patungkol nga dito sa sinabi ni Katunying. So actually mga kababayan, meron naman ako nakuhang record na ito. Meron ako nakuhang record mga kababayan na i-share nga ni Amor Powers. Ito si Amor Powers. Ito po nakalagay mga kababayan sa Batas PH. Ayan ha, Batas PH po 'yan. So nakalagay dito, Risa Hontiveros budget insertion. Look, Senator Risa Hontiveros has reportedly made 3.35 billion insertion in 2025 national budget with 750 million of which allotted to flood control project based on the document shared by the broadcaster Anthony Taberna. So, mga kababayan, like, share, and subscribe po tayo. So ngayon mga kababayan, Hontiveros has already denied the report, emphasizing that she even voted no to the controversial 2025 national budget. Wala akong BICAM insertion. Yun ang sabi ni Senator Risa.
wala sa unprogrammed funds, period. Hindi ako pumirma sa BICAM at bumoto ng no sa controversial na 2025 budget. Hontiveros said. So ngayon mga kababayan, kung sinabi ni Senator Risa Hontiveros na hindi siya bumoto, no, at naglagay siya ng no, so ibig sabihin, hindi ba kaya itong mga dokumento na to ay mga proposed budget lang? 'Di ba? Hindi ba kaya na itong mga nilabas ni Katunying ay mga proposed budget lang ito or amendments? Ha? Ako mga kababayan, minsan kasi mahirap kasi, lalong-lalo na ito ako paalala ko lang po, sa lahat po ng nanonood sa akin, hindi po napanood ninyo sa balita or sinabi ng vlogger na may insertion si ganito, may insertion si ganyan, ay papaniwalaan natin. Una, tatalakayin muna natin. 'Di ba? Oo. Tatalakayin muna natin. Alamin muna natin yung totoo. Hindi porket narinig natin kay Katunying, narinig natin sa balita, sa TV, sa radyo, ay maniniwala na tayo. Mahirap kasi mga kababayan kasi sasakyan na naman ito ng mga DDS. Oo. Ngayon, alamin muna natin kapag nagsalita na si Senator Risa Hontiveros. Kasi mahirap mahirap maghusga. Pero alam nyo naman sa Pilipinas, nasanay na tayo sa panghuhusga. Nakita lang nating nautot, tapos magkakatabi yung apat, yung isa lang pinagbintangan, apat naman silang nandun. 'Di ba? Kaya ngayon mga kababayan, hindi po porket nakita natin na nilabas ni Katunying, na may listahan siya dito, ayan, marami po ito, ayan na mga insertion daw ni Senator Risa, ay totoo na. Ang tanong ngayon, ano nga ba ito at saan nga ba ito nabilong? Kasi dalawang klase kasi mga kababayan diyan sa insertion. Merong insertion na iilang senador lang ang nag-uusap at sila lang ang nag-insert. Merong insertion na halos lahat ng komite pinag-usapan at sinang-ayunan kaya pumasa. 'Di ba? Dalawang klase kasi ang insertion, mga kababayan. Yung isang insertion, katulad kay Chis Escudero, 147 billion, siya lang yon or iilan lang silang nag-uusap doon. Itong kay Risa Hontiveros, hindi natin alam kung bilong ba to kay Chis Escudero or bilong to sa pangkalahatan. 'Di ba? Hindi porkit nakita mo insertion ay corruption na agad. Hindi mo nakikita at insertion ay nangungurakot na siya agad. Hindi 'Di ba? Dalawa kasi yan. Merong insertion na 5 senador lang ang nag-uusap, i-insert nila. Halimbawa ako, Senate President. Ngayon, 5 kami na mga senador, ako yung Senate President, nag-uusap-usap kami 5 lang. Di ba ang senador is 24? So 5 lang ang nag-uusap at sabi, ito Kent, ikaw ang Senate President, mag-insert tayo ng 10 billion. Tayo 5, tag 2 billion tayo niyan. So yung the rest na mga senador, hindi nila alam. Yun, isa na yun sa parte ng insertion. Pero iilan lang ang nakakaalam. Ngayon, ang isa namang tinasabing insertion, yun yung amendments. Sa amendments mga kababayan, ganito yan. Halos yung 24 kasenador nagmi-meeting-meeting. Yung mga nagmi-meeting-meeting, sinang-ayunan lahat. Hindi lang 3, 4, 5, kundi 24 ang nag-uusap at sinang-ayunan ng 24 at bumoto sila na yes, ipasa mo yan. Pipirmahan nila yun. Halimbawa ako, si Risa Hontiveros, yung 24 kasenador, bibigyan ko ng kopya ng aking proposed budget or insertion. Ngayon, yung 24 kasenador, kung pipirma lahat yon, ibig sabihin, sumasang-ayon sila na mag-insert ako. 'Di ba? Ganun yon. Kung sinang-ayunan ng 24 kasenador or 23 na mag-insert ako, so walang problema kasi sumang-ayon sila. Ang problema dyan kung 5 senador lang ang nag-uusap-usap. 'Di ba? Dalawang klase kasi ang insertion. Merong insertion na ilang senador lang nag-uusap at merong insertion na pangkalahatan or lahat ng senador ang nag-uusap-usap. Yun ang tinatawag na amendments. 'Di ba? Ngayon ang tanong ko ngayon, ito bang pinakita ni Katunying ay nabilong ba to sa amendments or yung sa insertion ni Chis Escudero? Yun lang naman Yun lang ang tanong. Dapat kinumpleto. Kasi pag naglabas ka dyan, kapag naglabas ka dyan ng balita na may insertion, syempre ang isipin agad ng mga tao, corruption to. Kasi katulad kay Chis Escudero, nung sinabing may insertion, issue agad corrupt. Issue agad nagnakaw.
Kasi may insert eh. Oh. Kasi ang nakaligtaan or ang nakagisnan kasi ng mga DDS, pag sinabing insertion, corrupt. Pag sinabing insertion, nagnakaw. 'Di ba? Dalawang klase kasi ang insertion. Pwede kang mag-insert na 3 lang kay senador nag-uusap, or pwede kang mag-insert kung lahat ng senador ay kinonsult mo yung i-insert mo. 'Di ba? Oo, yan ang problema ngayon, mga kababayan, kung saan nga doon. At ano ang dahilan ni Katunying kung bakit niya nilabas yan? For what? 'Di ba? Sa dami-daming senador na sinabi ni Senador Ping Lacson, halos lahat ng senador may budget insertion. Pero hindi natin alam doon yung budget insertion ba yun ay pinag-usapan ng 5 senador lamang or lahat ng senador ang nagsumang-ayon. Dalawang klase kasi. Ngayon ang tanong kay Katunying, ano po ba doon? Saan po ba na insertion ito? Or ano bang purpose? Bakit kay Risa lang ang nilabas mo? 'Di ba? Yun ang tanong, bakit kay Senator Risa lang ang inilabas mo? Ang dami namang senador. Imposible. Yung kay Cheese hindi nyo nilabas kung ano-ano yun. Pangalang insertion lang. Pero kay Risa may listahan. So nakakapagtaka. Diba? Nakakapagtaka po. Diba? Yun ang tanong ngayon. Porkit ba tatakbo si Risa pagka-president sa 2028? Porkit ba naaamoy ninyo, nakakalabanin si Sara? Ang tanong pa dyan, 3 lang naman tanong ko eh. Anong purpose ni Katunying? At saan nabilong na insertion ito? Kung pinag-usapan ba ng lahat ng senador o 5 senador, 3 senador lang? Or si Risa lang? At ang pangatlo, para saan? At sino ang nag-abot sa kanya? Kasi mga kababayan, mahirap po kumuha ng dokumento dyan sa Senado kung walang nagbigay sa'yo. 'Di ba? Ikaw, tanungin kita, paano ka makakuha ng resibo sa sahod ni Senator Cheese Escudero? I-personal niya yan kung walang nag-abot sa'yo. 3 lang ang katanungan. Anong purpose ni Katunying? Ba't niya nilabas itong insertion ni Risa na ang dami namang senador na may insertion? At saan nabilong ang insertion na to? Pangalawa, sino ang nag-abot sa kanya? Kung bakit may nakuha siyang ganitong dokumento na private naman to, confidential to, sa mga senador lang dapat yan. At pangatlo, anong purpose niya? 'Di ba? Ganun lang. Malalaman natin yan mga kababayan kung magsalita na si Senator Risa Hontiveros. Sir Eiko and Nisha Mix Vlog, yes po, live po ito. 'Di ba? Yan kasi ang mahirap eh. Ngayon, ganito tayo. Halimbawa, yung nilabas ni Katunying ay totoo yan. Nakubra na ni Senator Risa. Nakuha na niya ang pondo. Nagamit na ang pondo. Ang tanong, palpak ba? Yan lang naman eh. Halimbawa, meron siyang 1,000 project dyan. Na binadgetan dyan sa insertion niya. Lahat ba yung 1,000 project niya ay palpak? Ngayon, kung hindi palpak, walang problema. Yeah? Kung may palpak, ayun ay problema. 'Di ba? Kasi alam niyo, sa totoo lang, matinik kasi talaga si Risa. I will tell you frankly mga kababayan, hindi ako fan ni Senator Risa, pero matinik po talaga si Senator Risa. 'Di ba? Ano naman problema kung may insertion si Risa kung hindi naman substandard? Wala namang ghost project kung lahat naman napatayo at maayos naman at pulidong sulido. So anong problem dun? Ang problema dyan, yung kay Cheese Escudero. Dapat yun yung inumpisahan. At dapat nilabas ni Katunying ito, inayos niya. Kung ang insertion bang ito ni Risa ay galing kay Cheese, sangkot ba ito doon sa insertion ni Cheese? Or itong insertion na to ay pinirmahan ng lahat ng senador? Sinang-ayunan lahat ng senador? Kasi dalawa lang yan eh. Saan doon? Yung tanong natin, anong purpose ni Katunying? Sinong nagbigay sa kanya? At saan doon sa dalawa?
Tapos ang masisisi na naman dito si Speaker, tapos si Senate President. 'Di ba? Alam niyo, sa totoo lang, hindi po mga newscaster tayo, mga broadcaster tayo, ay magbalita tayo ng kulang. Kaya nga minsan nasasabihan ang ABS-CBN bias eh. Nasasabihan ang GMA bias eh. Bakit? Minsan magbabalita kayo, hindi alam kung saan galing ang source. Basta may nakita lang ng documents, ipinakita. Tapos pero actually sa journalist kasi, meron kasing rules, no, batas sa journalist na halimbawa, meron tayong tawag dito tawag doon testigo or witness, pwede nating itago. May ganyan kasi sa journalist. Halimbawa, isa ako sa witness na nagsabi sa journalist, pwedeng itago 'yun. May rights ang journalist na itago nila, no? Halimbawa, meron tayong sources. Yung sources pwede mong hindi pangalanan para sa kanilang na din 'yun, kaligtasan. Pero dapat, no, gayahin nyo dapat ang Bilyonaryo News. Ang Bilyonaryo News kasi, nangangalkal sila, pero may source. Hindi kasi, mahirap kasi itong kay Katunying paniwalaan, kasi hindi mo alam kung kanino ito galing, hindi niya sinabi. Okay yun, tanggap naman yun, hindi niya sabihin kung kanino galing. Kasi for the sake naman, sa privacy nung nagbigay. Pangalawa, saan ito nabilong na insertion? 'Di ba? Pangatlo, anong purpose niya? Sa dami-dami ng senador, ba't isa lang? Kasi napaka-imposible naman si Risa lang ang may insertion. Kumusta naman yung iba? Dahil ba narinig niyang tatakbo? Dahil ba narinig niyang kakalabanin si Sara sa 2028? Kaya ganyan? Alam naman po natin na si Katunying po ay DDS yan. Diyos ko po. Doon pa DDS yan. May tanggi ka ba? Kapag DDS, either fake news, bobo, tanga. Yun lang naman yan eh. Tatlo lang naman. Pero hindi sila bulag. Hindi sila bungol. Bubo nga lang. Diba? Diba, Ma'am Elina Capistrano? So yun lang ang aking katanungan. Hindi ko masyadong habaan na mga kababayan yung ating katanungan. Yun lang. Kasi actually mga kababayan, na-late lang ako mag-live. Dapat marami pa tayong pag-uusapan patungkol dito sa mga ganitong bagay. Yun nga lang is nasa labas kasi kami, may importante kaming pinuntahan, no? Kasi basta dalawa kasi insertion, legal at illegal. Yes, legal kapag dumaan sa amendments, ibig sabihin pinag-usapan at approve by committee. Tama. Illegal insertion kapag di dumaan sa amendments or GAA. Yun. Tama po yun, ma'am. Ma'am Riminia Pasyulan. Yun po yun. Kapag sinabi nating amendments, pinag-usapan ng lahat. Sinang-ayunan ng lahat. Yun po yung insertion. Kapag sinang-ayunan ng lahat na mag-insert ka, so no problem. Ang problem lang doon kung i-evaluate mo, substandard, ghost project, yun ang problem doon. Pangalawang insertion, yun yung illegal. Masasabi nating illegal, yung iilang senador lang nag-uusap, 2, 3, 4 lang, tapos sila na maghati-hati. Yun po yung illegal insertion. Katulad doon sa nangyari kay Kelay. Kay Kelay. Alam nyo na. Ngayon ang tanong, Katunying, saan po ba doon? Insertion from amendments or insertion katulad sa ginawa ni Cheese? So, antayin po natin siguro si Senator Risa Hontiveros kung ano yung sagot niya. Siya lang naman kasi makakasagot nito, hindi naman tayo eh. Nagre-react lang. So, ngayon mga kababayan, alam nyo na. Sa mga DDS, alam kong bubo naman kayo. Sige, panindigan ninyo na nagnakaw si Risa, nangurakot si Risa, may insertion si Risa. Kasi nga bubo kayo. Hindi na namin mabago yung isip ninyo. Ngayon, pag sumagot si Senator Risa at hindi naman siya makukulong, hindi siya makakasuhan, so ibig sabihin, wala siyang ginawang masama. Ngayon mga DDS, kung makasuhan si Risa, makulong si Risa dahil sa insertion na yan, means to say, may ginawa siyang kababalaghan, tama kayo. Pero kailan po ba ang mga DDS naging tama?
'Di ba? Kailan ba ang mga DDS naging tama? Biruin mo nga, sisigaw ka Tatay Digong, pero hindi kayo magkamukha ni Sara. Paano mo naging tatay si Digong? 'Di ba hindi kayo tama? Ganun lang, kasimple. 'Di ba? Ma'am BMB Susishu, may galap shoutout. Yun lang, sabi ni Open Minded Vlogs. Yun nga lang ang tanong, saan po doon sa dalawa? Diba, Ma'am Elena Capistrano? Hi, Diyos mio. Best example of illegal yung ginawa ni Cheese. Tapos, amendment siningit niya sa 142 billion. Pag di naman kasama dito si Senator Risa, wala siyang illegal. Kaya nga, di ba, Ma'am Rimia? Ang tanong kasi, Katunying, dapat nung nag-content ka, isinabi mo kung saan nabilong yung kanyang insertion. Sa amendments insertion ba? Or doon sa insertion ni Cheese na sila lang? Illegal, unlegal. Parang sa ano lang yan eh. Actually, hindi ko naman masabing 100% illegal yung kay Cheese. Kasi pinipirmahan naman ng presidente bago niya nakuha. Parang ano lang yan eh, parang kukuha ka ng driver's license. Para hindi ka mapagod pumila, maghanap ka ng fixer. 'Di ba? Para hindi ka mapagod pumila, mag-fixer ka. Ganun yun, ginawa ni Cheese. Nag-fixer siya, dumiretso siya. Diba? So, intendes po, mga kababayan. Ma'am Jocelyn Gabriel, hello po, anak ti Sornep, may galap shout out. And kay Ma'am Elena Capistrano. And kay Prudencio Montero, ayan, siraan kasi ang labanan sa senador, kaya nga eh. Yun ang problema. Hindi idinitalye ni Katunying kung saan doon. Sa amendments ba ito na insertion or sa galing sa insertion ni Cheese or pareho kay Cheese na insertion. So yun lang, mga kababayan. Mahirap kasi, mahirap. Kaya nga nagugulat kayo sa TV, bihira lang magbabalita ng mga ganito. Bakit? Sa aming mga vlogger, natural magre-react kami. Kahit wala kaming mga sources, kung narinig lang naman namin, pwede naman namin reaksyonan, pero hindi po kasi kami agad sasang-ayon. Mahirap kasi sumang-ayon na mismo yung nagbalita, wala ding complete details. So, bakit namin sasang-ayunan kung hindi nga kumpleto? Diba? Wala naman kaming boss dito, kami naman ang boss sa channel namin. Maliban doon sa mga news outlet. Kasi bago nila ilabas yan, i-research muna nila kung saan galing. So, yun doon natin pakinggan. Diba? Kapag mismo yung akusado or inakusahan ang magsasalita. Diba? So, yun lang. Mga kababayan, hindi ko na po masyadong habaan ha. 30 minutes lang po tayo. Minsan kasi si Katunying kakadaldal kung ano-ano sinasabi. Tapos di malinaw. Alam ng DDS na bubo. Kaya nga, tapos ngayon sinabi na ni Katunying, tignan nyo ang comment dito mga kababayan. Tignan nyo ang comment ng mga DDS dito. Alam nyo ba, sabi ng DDS sabi ng mga DDS sa comment, ayan, si Risa is far more credible than Taberna. Sabi dito, credible than Taberna. Sabi naman dito, some syndicate may have forged the signature of Risa Hontiveros. She should talk into and ask for copies from Taberna. Yun nga ang mahirap eh. Bakit na ilabas ito ni Katunying at saan galing ni Katunying itong kopya na to? Confidential ito. 'Di ba? Pangalawa, paano naging insertion yan kung nasa line item? Insertion means walang approve or program, then it was inserted during bicameral conference. Ayun nga rin eh. 'Di ba? Paano naging insertion kung nasa libro nga, nakalagay nga siya doon. Ang insertion, wala sa page or nagtanggal ng isang page, isiningit. Nandun sa page eh. Naka-align nga eh. 'Di ba? Ano bang purpose? Anong purpose ba?
amendments, normal na trabaho ng bawat senador, proposal ito na open, naka-record at pwedeng ma-reject. O yun nga ang sabi. Ang ibig sabihin po ng amendments, proposed budget pa lang. Either ni-reject or tinanggap. Ang tanong kasi ngayon, Katunying, saan ba to? Natanggap na ba to? Or ni-reject ba to? Or nakuha na ba ang pondo? Or wala pang pondo? Yun kasi. Diba? Insertion, ito yung isiningit sa BICAM at lumusot sa final budget, madalas mabilis at puno ng duda. O, diba? Ang ginawa ni Taberna, kinuha ang listahan ng amendments ni Senator Risa Hontiveros at tinawag itong insertion. Ang problema, mali at mapanlinlang. Bakit? Dahil si Senator Risa ay may amendments na trabaho ng lahat ng senador ay bumoto ng no, tumangging pumirma sa BICAM report. Diba? Ang tanong ay kinuha niya yan dun sa amendments at sinabi niya na ito ay insertion. Alam niyo, pwedeng makasuhan si Katunying dito. Naku, masara talaga yung mga kapihan niya. Pwedeng makasuhan si Katunying yan. Kasi mapanglin lang yan, panirang puri yan eh. Diba? Diba? John Vlogs, mega love shoutout po. Ito pinapaliwanag mismo ni Mel Panganiban. Actually, isa siyang reporter. Sabi niya, ulitin ko ha, amendments, normal na trabaho ng bawat senador. Proposal ito na open, naka-record at pwedeng ma-reject. Tatanggapin ng presidente or hindi. So, pangalawa, insertion, ito ay isiningit sa BICAM at lumusot sa final, madalas mabilis at puno ng duda kung hindi pinag-usapan ng mga komite. Ang ginawa ni Taberna, kinuha ang listahan ng amendments si Senator Risa Hontiveros at tinawag itong insertion. Ito na nga. Anong purpose? Para siraan. Ang problema, mali at mapanglinlang. Bakit? Dahil si Senator Risa Hontiveros ay may amendments na trabaho ng lahat ng senador. Ay bumoto ng no at tumangging pumirma or pipirma ng yes sa BICAM report. So paano naging insertion kung mismong siya tumutol at tinanggihan ang final budget? Ayun na nga. Diba? Paano nagkaroon ng insertion kung siya nga mismo ay nagpirma ng no? So, ibig sabihin, yung insertion niya, hindi na-aprobahan. Kasi siya mismo nag-insert, pumirma ng no. Hindi na patuloy yung budget. Diba? Pangalawa, samantala, yung insertion issue na iniintriga ngayon hindi kay Risa kundi kay Senate President Chis Escudero dahil sa usaping 142.7 billion na ipinasok sa 2025 budget na sa ilalim ng BICAM, ibang-iba. Hindi dumaan at hindi sinang-ayunan ng lahat ng senador kundi ilang senador lang ang nag-uusap-usap. Risa amendments are duty on record and reject with no vote. Chis allegedly insert are the real controversy. Taberna strict calling one the other and that's fake news. Nako, eto na nga mga kababayan, ang sabi ni Mel Panganiban. Nako po mga kababayan, eto na nga. 'Di ba? Nako, Anthony Taberna. Nako, Katunying. Mahirap pag nabalikan, Katunying. Nako, si Chabit nga sumabit, ikaw pa kaya. Libel. Nako, ang libel pa naman sa Pilipinas, krimen. Sa Amerika, ang libel okay lang eh. Kasi hindi siya crime. Sa Pilipinas, ang libel crime. Nako, makukulong ka ng 6 na taon, Katunying, maubos yung kapihan mo.